The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him because he knew himself what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little food. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves and gave thanks and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over so that nothing will be wasted." They collected them and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 of barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Magandang umaga uli sa inyo lahat, mga kapatid. And once more, uli, welcome po sa Minor Basilica ng Mahal na Inang Birhen ng Rosario ng Manaoag. Sa Ebanghelyo pong ito, sunod-sunod ang pagpapagaling ng mga may sakit ni Jesus. At sa puntong ito, pupunta tayo sa kanyang milagro na hindi lang nagpapagaling ng sakit, kundi siya po ay nagparami ng tinapay. Multiplication of the loaves of bread. Eh siyempre, kumakalat ang balita. Kumakalat ang balita. Eh kung mayroon ba namang nakapagpapagaling ng may sakit at libreng pagkain, bakit hindi? Kaya sabi dito sa bandang huli ng ating ebanghelyong nabasa,
Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, magaling ito, gagawin nating hari ito. But Jesus withdrew again to the mountain alone. Bakit kaya? Kung patuloy na lang sanang magpagaling ng sakit, magparami ng tinapay, di wala ng problema ang mga tao. Siya na lang ang gawin nating hari. Pero hindi po yun ang direksyon ng buhay ni Jesus. Gustong-gusto niyang tumulong. Punong-puno ng awa at pagkakalinga ang Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Sa ating mga espiritual na pangangailangan, nandyan ang tulong ng ating Panginoon. Sa mga material na ating kahirapan at kakulangan, huwag din po tayong mawalan ng pag-asa. Bagamat hindi tayo mayaman o tayo ay kailangang kumayod, kung kayo ay talagang magtatrabaho ng matindi, huwag mawalan ng pag-asa. Mga kapatid, bawat patak ng pawis, eka nga, ay alam ng Diyos. Ganon din sa mga may sakit, bawat paghihirap, alam ng ating Panginoon. Kaya, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Umaasa tayo sa pagmamahal ng Panginoon kahit ano ang ating haharapin. Ang kanyang pagpaparami ng tinapay ay napaka-importanting tanda ng kanyang pagmamahal. Ngunit alam ko, kagaya ko, kayo rin, ito ang ating iniisip na katanungan. Kung ganun pala, bakit 5,000, dami na niyang pinakain si Jesus. Pero kaya niya pala Bakit hindi siya nagpakain araw-araw para matulungan ang mga tao? Mga kapatid, babanggitin lang po muna natin na ang pinakamahalaga ay ang ating pananalangin sa Diyos. At ang ating paniniwala na lahat ay gagamitin natin para sa paglago ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng material na bagay, magsimula tayo sa tahanan. Kung yung tahanan man, ang gusali man, apartment man, nirerentahan o bahay, o kung anong unit sa mga building na yan, kung may tahanan tayo, magpasalamat tayo sa Diyos at bawat tahanan dapat nandun ang pagmamahal ng Panginoon, kapatawaran sa isa't isa, pagmamahalan at pagkakaintindihan. In every home, whether it be an apartment, whether it be a small house, or even a big house, where the family is, there should be forgiveness and understanding. Kung ano ang binigay ng Diyos, palaguin natin ang kanyang pagmamahal. Darating ang sweldo, kaysa sabihin maliit o sapat, malaki o siyempre
may pagnanais na madadagdagan, gagamitin sa ikabubuhay ng pamilya. Pero habang tayo nabubuhay, lahat yan ay gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag sana tayo laging makalimot, kundi laging nakakaalala sa Diyos sa pasasalamat. Mayroong sasakyan, kay tricycle o kotse o kaya motorsiklo, yan ba biyaya rin ng Diyos? Makakarating ba yan sa simbahan? Dadalin ba tayo niyan sa simbahan ng Panginoon? Yes, sana po. At alam ko, marami sa inyo dito. Kung mayroon tayong may pamasahing sumakay sa bus, dadalin ba tayo niyan sa simbahan? Salamat sa Diyos. At ang mga pagkain natin, kay simple, kay bongga, makakaalala ba tayong magpasalamat sa Diyos? Siyempre, sana din po. Alam nyo, mga kapatid, babalik tayo sa katanungan. Bakit hindi na lang araw-araw nagparami si Jesus ng tinapay? Kaya niya pala Walang rice shortage sa kaharian ng Diyos. Di yun na lang sana ang kanyang campaign. Yun na lang sana ang kanyang bukang bibig ng ating Panginoon. Walang rice shortage sa kaharian ng Diyos. Pero mga kapatid, sa parehong punto na mayroon pang higit pa kaysa mga material na bagay. Lahat ay patungo sa Diyos. Nung nagpakain si Jesus, pinarami niya ang tinapay, introduction pa lang po yan, pasakali lang po yan. Because there would be a greater bread. At ito, pinaparami araw-araw ng ating Panginoon. At pag nagsisimba tayo, here is the bread of life. Ito po ang tinapay ng buhay, na kung saan mahalaga na napakain niya yung 5,000 ng ordinaryong tinapay, yung ating pang-araw-araw na kakainin. Pero huwag ka. Alam nyo, ang pangyayaring ito sa Ebanghelyo, sa Gospel according to St. John, nasa chapter 6 po tayo. Itong multiplication of bread, ito po ay nasa verse 1 to 15. Pero kung itutuloy natin itong chapter 6 ng Gospel according to St. John, tandahan po ninyo, kung gusto nyong i-follow up sa inyong Biblia sa bahay, itong chapter 6, makikita natin yung pag-take off, yung pong dahan-dahan na pagpapaliwanag ni Jesus, na bagamat kailangan natin ang tinapay, kailangan natin ang kanin, unti-unti niyang ipapakita na mayroon siyang kakayahang ibibigay sa ating higit pa. Patuloy ang chapter 6, sasabihin niya po, mula sa tinapay na pinarami, sasabihin na niya, I am the bread of life. Ay sabi ng mga nakikinig sa, teka, ano nang nangyayari ito? Saan na papunta ito? Ito po ay hanggang verse 15 lamang. By the time we reach verse 53 of the same chapter 6,
nandun na, sinasabi na ni Jesus, whoever eats my flesh and drinks my blood. At sabi ng mga nakikinig, anong sinasabi niya? Kakainin natin ang kanyang laman at ang kanyang dugo. Ibibigay niya sa atin. Pagdating sa verse 60, mayroon ng mga disipulos na umalis. Sana, mga kapatid, hindi tayo aalis. Kahit na alam ni Jesus na mayroong mga hindi maniniwala dito, ito ang kanyang pinanindigan. And you, Peter, ikaw, aalis ka rin ba? Iiwanan mo na rin ba ako dahil sa aking sinabi? And Peter would say, Lord, you have the words of eternal life. Brothers and sisters, mga kapatid po, pananampalataya sa Diyos, na kung saan kahit sa panahon ni Jesus, hindi araw-araw ang kanyang pagpaparami ng tinapay. Ngunit ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin. Yun ang patuloy niyang ginawa at patuloy niyang ginagawa ngayon, na kung saan ang kanyang sarili ang inaalay sa atin. Sapagkat, kung tutuusin, sabi nga kahit ng mga expert, kung talagang matino lahat, ang sistema sa mundo, kung walang gera, kung lahat ay nagbabahagi, kung lahat ay wastong mag-isip, kung lahat ay may magtsatsaga, at kung lahat ay aayusin para walang sayang sa pagkain, sobra-sobra pa, kahit anong bansa, walang gugutumin kung tutuusin. Pero, mga kapatid, the bread of life is in the Eucharist, na kung saan si Jesus ang kanyang inaaalay ay kanyang sarili. Yan walang makapagbibigay, at yan si Jesus lamang ang panggagalingan. And so, we do not have the miracle of the multiplication of bread, but we have, by faith, we have always the miracle of the bread turned into the body of Christ and the wine turned into the blood of Christ, and it is ours. When we receive Holy Communion, we receive Jesus, the bread of life. Ito, hindi lang pantawid sa gutom ng tiyan, ngunit dadalhin tayo sa kaharian ng Diyos. Sabay ng ating mga hihingin ng material na bagay na kailangan natin. Kasama dyan, siyempre, ang ating pagbili ng pagkain. Pero mangingibabaw sa lahat ang ating paghingi ng grasya ng Diyos na bumubulaslas na manggagaling sa pamagitan ng mga sakramento, at pinakamataas at sentro ng ating buhay sakramento, the highest, the center and the highest point of our sacramental life, the Eucharist, na kung saan sana ihanda natin ang ating sarili. Through the penitential rite, I confess to Almighty God. Diyan, papihingi tayo ng kapatawaran sa umpisa, at sa pamagitan ng pangungumpisal,
nang sa ganon karapat dapat tayo sa grasya ng Diyos na tumanggap ng kanyang katawan, the bread of life, sa komunyon ng misa ng bawat misa. We do not have anymore the multiplication of bread, but if we have the bread of life, we will multiply the spirit of sharing. We will multiply the spirit of thanksgiving to God, and we will multiply forgiveness, and we will multiply understanding in the family, and we will multiply love and peace. And above all, we will multiply, God multiplies in us His love for each one of us.